kasaganaan ng mga langit ay binibiyaya sa inyong harapan. Ngayon at magpakailanman. Nagpaparo sa pag-aan Diyos. Mga katagang namumutaw at nanunulas sa bibig ang isang kaluluwa na kung saan ay dumaraan ang maraming kapighatian at pagtitiis. Hindi lamang ang laman na binibigyan ng kirot ng laman. Hindi ang buhay na nilalakad niya sa lupang ito. Mga suliraning may kabigatan sa kanyang pagdadala. At ito ang namumutaw sa kanyang bibig. Sa isang nakauunawa at nakatutuklas ng katotohanan. Ang mga bagay na ito ay nagsisimula sa kanyang sarili. Sa kanyang kapabayaan. Sa kanyang kawalang malay. Ay katotohanang nagdadala ang tao ng iisip. At ito rin ang kalakaran ng lupang na dumaraan sa maraming bato at itusura ang bawat isa. Dumaraan sa maraming kapighatian at kabiguan upang dito'y magising ang kanyang sarili, tapikin ang kanyang balikat, upang mapadama sa kanyang siya ay hindi nag-iisa sa lupang ito. Na kinakailangan ang likong landas na kanyang tinunguhay mailandas siya sa isang matuwid na landasin. Kinikilala ang kahinaan ng kanyang sarili. Kinikilala kung sino siya sa lupang ito. At anong kanyang kasilbihan sa kanyang kapwa. Nananampalataya, naninindigan, na kung dumarating ang mga panahon na siya'y ginigising at pinabalikwas ang kanyang sarili upang dito'y matutuhan niya na siya pala'y isang kaluluwang kinakailangang magpatuloy at iangat ang kanyang sarili sa lusak ng kanyang kamangmangan. Ipinadarama lamang sa inyo ang mga bagay na kinakailangang pagdaanan ng sinuman sa lupang ito. Pagkat ito ang hasaan upang pinuhin ang inyong magagaspang damdamin ay isipan. Ipinadarama sa inyo
na kayo ay namamali na landas. Ipinadarama sa inyo ang inyong mga pagkukulang. Kung gayon, mga iniibig na mga kaluluwa. Ngayon, nakatutuklas kayo na maraming aralin sa buhay na iyan. Huwag ninyong sayangin ang maraming panahon na inyong inilalagi sa kapatagan ng lupang ito. Gamitin ninyo ang mga sandali ito, ang mga lakas na sumasa inyo, ang mga bagay na magpapahimpil sa inyong sarili upang maiugnay ninyo ang sariling iyan sa kaitaasan at kumilala ng kanyang kapangyarihan at katotohanan sa kanyang pag-espiritu. Hindi kayo kailanman pinabayaan. Hindi kailanman kayo inulila. Kayo lamang sa inyong sarili na nag-isip ang walang pagtitiwala sa inyong kakayahan. Ang kawalan ng paninindigan sa inyong sarili upang maitayo at maibantayog ninyo ang mga aralin ng katotohanan tumasa inyo. Kaya nga, mga iniibig ng mga kapatid, ito ang panahon sa kanyang sarili. Gamitin ninyo ang mga panahon sa paglalaan sa mabubuting kaisipan, sa mabubuting paggawa at paglilingkod sa inyong mga kapwa. Sapagkat ang isang mag-aaral na natututo sa kanyang sarili, iniaangat ang sarili nito. Hindi niya hihintayin siya ang paglingkuran, kundi siya ang manglilingkod. Malaki ang magiging kampanya ng bawat isa kung mahawi na ninyo ang kahinaan at kamangmangan ng inyong sarili. Ay duroon ang tao, mamayagpag, na paggawa at paglilingkod. Pag-ibig sa kanyang kapwa-tao na hindi nagkukunwari at siya'y makatotohanan at nagtatapat sa kanyang paglilingkod. Ito ay binabahagi ko sa mabalat ng mga ito. Sapagkat nadarama ko ang inyong mga damdamin at kalooban. Na kayo nga ay nagtitiis, subalit ang tiising ito ay pananglalian sa isang nagpapakatotoo at dumidinig sa ilan at sumusunod sa likuran ng ating Panginoon. Hindi siya kailanman manghihinayang sa panahon na kanyang lalakad sa lupang ito. Hindi siya darating anumang kirot na lamang kanyang madarama. Sapagkat ito ay pagkakilala lamang ng kanyang sarili kung ano at sino siya at ano pa ang kanyang magagawa sa lupang ito. Kaya nga, mahalaga
ang bawat sandaling lumilipas, gamitin ninyo sa paggawa ng kabanalan upang ang kalwalhati ang hinihingi ng inyong mga kaluluway na kanit ninyo dito pa lang sa lupa. Ilan ang mga kasangkapan ng panahon? 6 po ang parlante, 3 po ang kurandera, at 1 kurandero. Kung gayon, magpapatuloy tayo sa pagpipihit ng mga tubig na nasa inyong harapan. Mananawang ang katahimikan sa loob at labas ng landuyan ito ang maghari at magampanan ninyo ang tungkulin ninyo bilang mga lingkod ng Panginoon. Pansamantalay iiwan ko ang kapayapaan at walang hatian ngayon at lagi na.